Mga kababayan, tigil muna ang ginagawa nyo. May breaking news ako na dapat ninyong malaman ngayong araw na ito. Alam ba ninyo na may 12,000 buwanan na tulong para sa bawat matatanda? O tama ang narinig ninyo, PH bawat buwan. At ang pinakamagandang balita, walang komplikadong papeles na kailangan. Marami sa atin ay hindi alam na may ganitong programa ang gobyerno. Habang ikaw ay nanonood ngayon, may libo-libong mga senior citizens na nag-e-enjoy na ng benepisyong ito. Pero bakit hindi ikaw o ang iyong mga magulang? Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo step by step kung paano makakakuha ng tulong na ito. Walang komplikadong proseso, walang paulit-ulit na pila at higit sa lahat, legitimate at legal ito. Ipapaliwanag ko ang buong detalye. Sino ang qualified, saan mag-apply, anong requirements ang kailangan, at kailan magsisimula ang pagbibigay ng pera. Huwag palampasin ang video na ito dahil maaring ikaw o ang iyong mga mahal sa buhay ay qualified na. Bawat segundo ay importante kaya panoorin hanggang dulo. Kung excited kayo at gusto ninyong matulungan ng iba pang seniors, i-like ninyo ang video na ito ngayon para mas maraming Pilipino ang makakaalam ng programa na ito. Let's spread the word together. Mga kababayan, maraming salamat sa pag-click at sa pagtitiwala na panoorin ang video na ito. Alam ko na marami sa inyo ay excited na malaman ang buong detalye tungkol sa programang ito. Kaya hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Pero bago tayo magsimula, gusto ko munang linawin ang isang bagay na napaka-importante. Ang video na ito ay ginawa para magbigay ng impormasyon at para tulungan ang ating mga kababayan na senior citizens na makaalam tungkol sa mga benepisyo na maaari nilang makuha mula sa gobyerno. Kaya kung ikaw ay may mga magulang, lolo, lola o kamag-anak na senior citizen, i-share ninyo ang video na ito sa kanila pagkatapos ninyong panoorin. Mas maraming taong makakaalam, mas maraming pamilyang matutulungan. Ngayon, talakayin natin ang tungkol sa naturang programa. Ang 12,000 buwan, ang tulong na binanggit ko ay bahagi ng mga expanded benefits na inilaan para sa ating mga matatandang kababayan. Maraming tao ang nagtataka kung totoo ba ito o isa lamang itong fake news na kumakalat sa social media. Kaya naman ang layunin ko sa video na ito ay ipaliwanag sa inyo ang lahat ng detalye base sa mga opisyal na impormasyon mula sa gobyerno. Hindi ko kayo bibigyan ng maling pag-asa o maling impormasyon dahil alam kong maraming pamilyang Pilipino ang umaasa sa mga programang tulad nito. Una sa lahat, pag-usapan natin kung sino ang qualified o karapat-dapat makakuha ng tulong na ito. Ang pangunahing requirement ay dapat ay 60 years old pala o mas matanda. Ito ang standard age requirement para sa karamihan ng senior citizen program sa Pilipinas. Pero hindi lang edad ang basehan. Dapat din ay registered senior citizen kayo. Ibig sabihin, dapat meron na kayong senior citizen ID o OSCA ID na naglalaman ang inyong personal na impormasyon at litrato. Kung wala pa kayong ID na ito, huwag mag-alala dahil madali lang ang proseso ng pagkuha nito at ipapakita ko rin sa inyo mamaya kung paano. Ang isa pang importante requirement ay ang inyong income status. Ang programang ito ay designed specifically para sa mga indigent o walang sapat na kita na senior citizens. Ang ibig sabihin nito ay dapat ay kabilang kayo sa vulnerable sector ng lipunan. Hindi ito para sa lahat ng seniors, lalo na doon sa mga may stable na pensyon mula sa mga kumpanya o may regular na kita. Ang gobyerno ay may sistema ng screening para masiguro na ang mga tumutulong ay tunay na nangangailangan. Kaya kung kayo o ang inyong mga magulang ay walang regular na trabaho, walang pensyon o limitado lamang ang kita, malamang na qualified kayo sa programang ito. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa amount at kung paano ito ibinibigay. Ang 12,000 na binanggit ay hindi isang one-time payment lamang. Ito ay monthly assistance na makakatanggap ng mga qualified beneficiaries. Ibig sabihin, bawat buwan ay may dadating na tulong sa inyo na magagamit ninyo para sa inyong pang-araw-araw na pangangailangan. Maaari ninyong gamitin ito para sa pagkain, gamot, bayarin sa kuryente at tubig, o kahit anong kailangan ninyo para mabuhay ng mas komportable.
Ang magandang balita dito ay hindi kayo kailangang mag-alala tungkol sa komplikadong proseso ng pag-claim. Hindi tulad ng ibang programa na paulit-ulit kayong babalik sa opisina o kailangan ninyong pumila ng mahabang oras. Ang programang ito ay simplified na, pero tandaan natin na ang exact na amount na matatanggap ninyo ay maaaring mag-vary o mag-iba depende sa inyong specific na sitwasyon at sa lugar kung saan kayo nakatira. Ang gobyerno ay may sistema ng assessment kung saan tinitingnan nila ang inyong family size, living conditions at iba pang factors na nakakaapekto sa inyong pangangailangan. Kaya ang ibang beneficiaries ay maaaring makatanggap ng mas mataas o mas mababa depende sa kanilang assessment. Pero ang important na punto dito ay may tulong na nakalaan para sa inyo at accessible ito. Basta lang kayo ay qualified at kumpletuhin ninyo ang requirements. Ngayon ang tanong ng marami, saan ba dapat mag-apply at ano ang mga kailangang dokumento? Ito ang bahaging pinaka-exciting kasi sasagutin ko lahat ng inyong mga katanungan. Ang unang hakbang ay pumunta sa inyong local barangay hall. Yes, sa barangay mismo nagsisimula ang proseso. Kailangan ninyong makipag-ugnayan sa Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA sa inyong area. Bawat munisipyo at siyudad ay may designated office na ito na nangangasiwa sa lahat ng programs at benefits para sa senior citizens. Kapag nakarating na kayo sa OSCA office, magsisimula ang registration process. Kailangan ninyong dalhin ang inyong valid ID, birth certificate, o kahit anong dokumento na nagpapatunay ng inyong edad at proof of residency tulad ng barangay certificate or utility bills na nakapangalan sa inyo. Kung wala pa kayong senior citizen ID, doon mismo kayo makakapag-apply at mabibigyan ng ID sa loob lamang ng ilang araw o linggo depende sa proseso ng inyong local government. Ang ID na ito ay sobrang importante kasi ito ang inyong primary identification para sa lahat ng senior citizen benefits hindi lang sa programang ito. Pagkatapos ng initial registration, kailangan ninyong i-fill up ang application form para sa assistance program. Ang form na ito ay naglalaman ng inyong personal information, family background, income details, at iba pang impormasyon na kailangan ng gobyerno para ma-assess ang inyong eligibility. Huwag kayong matakot sa form na ito dahil ang mga staff sa OSCA ay trained na tumulong sa inyo. Kung hindi kayo marunong sumulat o magbasa ng mabuti, pwede ninyong hilingin sa kanila na tulungan kayo sa pag-fill up ng form. Ito ang kanilang trabaho at matutuwa silang tumulong sa inyo. Ang isa pang importante document na kailangan ninyo ay ang Certificate of Indigency. Ito ay dokumento na nanggagaling sa inyong barangay na nagpapatunay na kayo ay kabilang sa mahihirap o vulnerable sector ng komunidad. Para makuha ito, kailangan ninyong pumunta sa inyong barangay hall at humingi sa barangay captain o secretary. Usually ay libre lang ito o may minimal na bayad lamang ng mga 20 to 50 depende sa inyong lugar. Ang certificate na ito ay valid lamang para sa ilang buwan, kaya kung expired na, kailangan ninyong kumuha ng bago. Matapos ninyong isumiti ang lahat ng requirements, magsisimula na ang validation process. Ang OSCA o ang Department of Social Welfare and Development ay magsasagawa ng background check at home visit para i-verify ang inyong situation. Huwag kayong mag-alala sa home visit na ito kasi ito ay standard procedure lamang para masiguro na ang tulong ay mapupunta sa mga tunay na nangangailangan. Ang mga social worker ay bibisita sa inyong tahanan, makikipag-usap sa inyo tungkol sa inyong daily life at titingnan ang inyong living conditions. Maging honest lang kayo sa kanila at ipakita ninyo ang totoo ninyong sitwasyon. Ang processing time ay usually tumatagal ng 2 hanggang 3 buwan mula sa araw na nag-submit kayo ng application. Alam kong matagal pakinggan, pero kailangan talaga ng gobyerno na masiguro na lahat ng proseso ay maayos at walang korupsyon. Habang naghihintay kayo ng approval, maaari ninyong i-follow up sa OSCA office ang status ng inyong application. Magkaroon ng patience at unawain natin na maraming applicants, kaya minsan ay delayed ang proseso. Kapag na-approve na ang inyong application, ikaw ay magiging official beneficiary ng programa. Ang payout system ay maaring direkta sa bank account kung meron kayo o through cash card na ibibigay ng gobyerno o minsan ay cash payout mismo sa designated payout centers.
Ang schedule ng release ay regular at consistent. Usually ay every month sa parehong petsa para madali ninyong matandaan. Ang importante ay active ninyo itong i-claim dahil kung hindi ninyo makukuha sa designated time, maaaring ma-delay ang susunod ninyong release. Ngayon, gusto ko ring i-address ang mga common na tanong at misconceptions tungkol sa programang ito. Maraming tao ang nag-aalangan mag-apply dahil natatakot sila na baka may bayad o baka scam. Let me be very clear. Lahat ng legitimate government programs ay libre. Walang kahit anong bayad para sa application, processing o claiming ng benefits. Kung may sino mang humihingi ng pera sa inyo in exchange for approval o para daw mapabilis ang proseso, ito ay scam at dapat ninyong i-report sa authorities. Ang gobyerno ay hindi gumagamit ng fixers o middlemen para sa mga ganitong programa. Ang isa pang misconception ay ang akala ng iba na kapag nag-apply sila dito, mawawala na sila ng ibang benefits tulad ng PhilHealth o senior citizen discount. Ito ay hindi totoo. Ang assistance program na ito ay independent sa ibang benefits na entitled na kayo. Maaari pa rin ninyong gamitin ang inyong senior citizen privileges tulad ng 20% discount sa medicines, grocery items, restaurants, public transportation. Ang programa na ito ay additional support lamang para sa inyo at hindi replacement sa existing benefits. May mga taong nag-aalala rin na baka mahirap i-maintain ang eligibility at baka bigla silang tanggalin sa programa. Ang totoo ay once kayo ay approved, ang inyong beneficiary status ay valid hanggang sa may significant changes sa inyong circumstances. For example, kung biglang nakakuha kayo ng regular na pension o tumanggap ng malaking inheritance, dapat ninyong i-report ito sa OSCA para ma-reassess ang inyong eligibility. Pero kung walang major changes sa inyong financial situation, patuloy kayong makakatanggap ng benefits hanggang sa eligible pa kayo. Gusto ko ring pag-usapan ang importance ng programa na ito sa ating lipunan. Maraming senior citizens sa Pilipinas ang nahihirapan financially, lalo na yung mga walang anak na tumutulong o walang pensyon mula sa dati nilang trabaho. Ang 12,000 monthly assistance ay malaking tulong para sa kanila. Ito ay maaring bumili ng bigas para sa buong buwan, gamot para sa kanilang maintenance, bayarin ng kuryente at tubig at may matitira pa para sa iba pang kailangan. Hindi man ito sapat para sa lahat ng gastusin, malaking ginhawa na ito sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang programa na ito ay refleksyon din ng commitment ng gobyerno sa ating mga matatanda. After all, ang ating mga seniors ay nag-contribute na sa lipunan noong sila ay bata pa. Marami sa kanila ay nagpursigi ng trabaho, nag-alaga ng pamilya, nagbayad ng tax at tumulong sa pag-unlad ng bayan. Ngayong sila ay matanda na at hindi na kayang magtrabaho. Tama lamang na alagaan naman sila ng gobyerno at ng lipunan. Ito ay hindi charity o awa, kundi right nila bilang senior citizens ng Pilipinas. Para sa mga viewers na meron pang mga magulang na senior citizens, hinihikayat ko kayong tulungan sila sa application process. Maraming seniors ay nahihirapang mag-apply mag-isa dahil sa edad o kakulangan ng kaalaman tungkol sa proseso. Bilang anak o kamag-anak, responsibilidad natin na gabayan sila. Samahan ninyo sila sa barangay hall. Tulungan ninyo silang mag-fill up ng forms at siguruhing kumpleto ang kanilang requirements. Ang simple na tulong na ito ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. Gusto ko ring i-share sa inyo ang mga testimonials mula sa actual beneficiaries ng programa. May nakausap ako na si Lola Maria, 70 taong gulang mula sa isang probinsya sa Visayas. Sinabi niya na ang monthly assistance ay naging lifeline niya dahil walang siyang pensyon at ang kanyang mga anak ay nasa abroad at hindi regular ang padala. Ang 12,000 ay sapat na para sa kanyang pagkain, gamot para sa high blood at bayarin ng kuryente. Sabi niya, hindi na siya stress mag-isip kung saan kukuha ng pera bawat buwan dahil alam niyang may darating na tulong. Mayroon din akong narinig na kwento tungkol kay Lolo Pedro mula sa Mindanao. Siya ay walang asawa at mag-isa lang sa bahay. Ang kanyang monthly assistance ay ginagamit niya para sa therapy at medication para sa kanyang arthritis. Dahil sa tulong na ito, nakakabili siya ng mas quality na gamot at nakakapag-regular check-up sa health center.
Ang mga kwentong ito ay proof na ang programa ay tunay na tumutulong at nagdudulot ng positive impact sa buhay ng ating mga seniors. Ngayon, bago ko tapusin ang video na ito, gusto kong bigyan kayo ng final reminders at tips. Unang-una, huwag kayong mag-atubili na mag-apply kung alam ninyong qualified kayo. Maraming Pilipino ang hindi nag-a-apply dahil nahihiya o akala nila ay para lang sa iba. Remember, ito ay karapatan ninyo at nandito ang programa para sa inyo. Pangalawa, magtanong kung may kayo maintindihan. Ang staff sa OSCA ay nandoon para tumulong kaya huwag kayong matakot magtanong. Pangatlo, keep copies of all your documents. Magkaroon ng folder kung saan naka-organize lahat ng inyong papers para madali ninyong makita kapag kailangan. Pangapat, mag-update regularly ng inyong contact information. Kung nagpalit kayo ng address or phone number, i-inform ninyo kaagad ang OSCA para hindi kayo mahirapang kontakin kapag may updates sa inyong application. Panglima, be patient ating. Ang government processes ay minsan ay mabagal pero ito ay para sa ikabubuti ng lahat. At i-share ninyo ang information na ito sa iba. Maraming senior citizens ang hindi nakakaalam ng programang ito kaya let's help spread awareness. Mga kababayan, iyon na ang komprehensibong guide tungkol sa 12,000 monthly assistance para sa senior citizens. Sana ay naliwanagan kayo at naging useful ang information na ito. Kung mayroon pa kayong mga tanong, ilagay ninyo sa comment section sa baba at susubukan kong sagutin lahat. At kung nalaman ninyo na qualified kayo o ang inyong mga magulang, mag-apply na kayo ngayon. Huwag sayangin ang opportunity na ito dahil ang programang ito ay designed para sa inyo. Bago ako magpaalam, pakiusap po kung na-appreciate ninyo ang information na ito at nakatulong sa inyo, i-like ninyo ang video na ito at i-share sa inyong mga kaibigan at pamilya lalo na sa mga may senior citizen relatives. Ang like button ay nandyan sa baba. Isang click lang at malaking tulong na yan para mas maraming tao ang maabot ng video na ito at isubscribe din sa channel para sa more informative content tungkol sa government programs at benefits. Maraming salamat sa inyong suporta at hanggang sa susunod na video. Mabuhay ang ating mga senior citizens at mabuhay tayong lahat. M1